Nawa, Panginoon, sa umagang ito, turuan niyo po ang aming puso at isip na maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon, at patawad po sa lahat ng aming pagkakamali. Ito man ay hindi naming napansing kamalian, Lord. Ito man ay alam naming mali, pero nagawa pa rin namin. Linisin niyo po ang aming puso at isip, Panginoon, na maging karapat-dapat kami mag-aral ng iyong salita. Lord, sa umagang ito, ikaw lamang ang itaas at papurihan sa pulpitong ito. Itago niyo ako sa iyong likuran. Alam ko po, hindi ko kaya ang mga bagay na iyong salita, ngunit kinaloob niyo po, Panginoon. At banal na Espiritu, ikaw po ang bibigay sa akin ng karunungan. Maging sa aking mga kapatid na nasa upuan ngayon, nawa maintindihan nila ang iyong salita at unti-unti nilang may apply sa kanilang buhay. Maraming salamat po at purihin kayo, Panginoon, sa mga kapatid namin na parating pa lang. Ingatan niyo rin sila, Panginoon, at ihanda namin ang aming puso ngayon at willing kaming tumanggap, Panginoon, ng mga salita mo na ituturo sa bawat isa sa amin. At hindi lang ito madagdag sa aming kaalaman, kundi nais naming maisapamuhay ito, Lord, upang maranasan namin ang iyong kapangyarihan. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. At palakpakan natin ang Panginoon. Amen po. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa opportunity na magdala ng kanyang salita. At pangalawa po, siyempre, yung ating Bishop Dr. Arzuelo. Kilala niyo yun? Arzuelo. Salamat po sa ating Bishop na ako po ay inatasan na magsalita ngayon. At ang dalangin ko po ay hindi ko naman kayo i-convince, kundi pag-aralan lang natin yung salita ng Panginoon. So, anuman ang mapag-aralan natin ngayon ay ikaw na po ang magdesisyon kung susundin mo o hindi. Kasi lahat po ng taong sumusunod ng Panginoon, kailanman ay hindi lugi. So, yun po. Hindi ka lugi pag sumunod ka sa Lord. Minsan, baka malugi ka pag ang pagsunod mo ay hindi dire-diretso. So, purihin ang Panginoon. At sino po yung first timer? Yung una lang napunta dito. Taas po yung kamay. Yung una lang napunta po dito. Kasi bibilhan po natin ng Jollibee. Yung una lang napunta po dito, yung na-invite lang. Wala. Opo, pinapanalangin ko po sa pangalan ni Jesus na next Sunday may first timer tayo. Kasi isang kaluluwa lang ang mailapit natin sa Panginoon ay libo-libong anghel ang magbubunyi sa langit. Kaya ka nakaupo dyan dahil may nag-target din sa'yo. May nanalangin sa'yo, may nag-intentional na nag-invite sa'yo, kaya ka nakaupo dyan. Kaya mahalaga talagang mag-invite. Kaya din ako naging pastor, hindi ko naman pinaplano. Ang plano ko lang sana ay artista, na pastor tuloy ako. Dahil may nagtiyaga din sa akin. So, mahalaga po na mag-invite tayo mga kapatid. Dahil ang breakthrough sa buhay, wala sa buhay na mayroon ka. Sipin mo yung milyon-milyong dollars doon, nasunog. Kahit high-tech yung eroplano, bombero, wala pa rin. So, ibig sabihin, sa buhay na ito, hindi masama ang magkaroon ka, pero ang pinakamahalaga, yung Panginoon ang laging number one sa buhay mo. Amen po? So, uli, palakpakan natin ang Panginoon. So, ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon, Biblical Principles of Giving. Yun lang, giving. Yan. Pag-aralan natin, sa Biblia pala, may mga prinsipyo ang Diyos na tinuturo sa atin. Kaya lang, minsan, dahil sobra tayong talino, hindi natin sinusunod. So, ang layunin ko po ngayon na marinig ninyo at kayo na po ang mag-decide kung susundin po natin. Amen po. So, sa giving po ay dapat, bago ako nung mag-giving na, kaya ang tagal ko maging Christian. Kasi, hindi pa ako naging Christian, naririnig ko na yung mga giving. Sabi ko, Diyos ko po, magbigay ako, pangbili ko na lang ng gin. Bibigay ko pa doon sa hindi ko naman kakilala. Diba? O, kaya, ang tagal. At mabuti si Mrs., lagi akong nililihan pag natulog ako sa kalasingan, sa kalsada, sa sa Litix, doon sa Sapang Palay, biro mo, Montalban ang uwi ko. Minsan ang bagsak ko, Sapang Palay. Sabi ng konduktor, Sir, gising na. Saan na ba to? Park na po kami, sir. Sapang Palay na to.
Dahil sa kalasingan. So, ang ibig ko sabihin mga kapatid, ang giving, matinding usapin sa church. Kaya dapat, pag obligahin mo ang sarili mo na masunod mo ang Lord. Kasi pag nakinig ka dyan sa katabi mo, yun ang maging dahilan na hindi ka talaga magtiwala sa Panginoon. Amen? Kasi alam ng Lord, ang tatlong kunin mo muna para unti-unting mapagtagumpayan mo yung giving. Ako, wala. Kasi security guard ang trabaho ko, pag sweldo ko sa 15, hindi ako mag-church. Kasi magbibigay. Wala. Ano ba? Pagkatapusan, ay lalo na. Kasi iniiwasan ko yung pagbibigay. Pero, madaanan natin ngayon kung gaano ka pala makapangyarihan yung pagbibigay. Una, dapat may pananalig ka. Na kaya ka nagbigay, hindi ka talaga nagbigay, nagbalik ka lang kasi ng lahat ng meron ka galing sa Diyos. Magi yung katabi mong napakaganda na asawa mo, galing sa Diyos yan. Amen? Sabi, hindi naman maganda to, pastor. Maganda yan, kawangis ng Diyos yan lahat. Una, pananalig. Pangalawa, para maturuan ka ng Diyos na makasunod ka sa giving, dapat may tapang ka. Tapangan mo. Kasi kung duwag ka, naku po, hindi talaga. Dapat may pananalig ka na ito ay para pagpapasalamat mo sa Diyos, ang giving, tapos may tapang ka. At pagsunod. Tatlo sa giving. Pananalig, tapang, pagsunod. Madali? Hindi. Mahirap. Kahit marami nang tumanda sa church, mayroon pang hindi nakakasunod. Mabuti na lang Diyos, napakabait talaga. Kasi ang pananalig, tapang, pagsunod, wala yan sa mercury drug. Nakukuha yan sa pag-upo mo dyan, pakikinig ng salita ng Diyos, at unti-unting lumalalim ka sa Panginoon. Yun po ang giving. Anong sekreto? Bakit po kasi itong mga, lalo na itong mga Christian born again, talagang highlights yung giving. Alam mo, pag inari mo na sa'yo ang meron ka, mahirap ka magbigay. Pero pag inari mong hindi sa'yo, pinagkatiwala lang sa'yo ng Diyos, kaya ang sabi niyan, ari-arian, kasi hindi mo talaga pag-aari. So ibig sabihin, mga kapatid, yung pag-uusapan natin ngayon sa giving, dapat, kung wala ka pa, may tapang ka na, susunod ka na, at may pananalig ka. Kung dumating na, hindi ka na magbago. Pag dumating na, hindi ka na magbago. Unchangeable ka na. Kung meron na pinagkatiwala na sa'yo ng Lord, todo mo na. Dapat sa giving, huwag pa bago-bago. Di ba kanina, nung umalis kayo, pag alis mo sa bahay, ito pang offering ko, to 20. Nakarinig ka ngayon, palitan mo. Dito magbago ka. Sabi kasi kanina, unchangeable. Ngayon magbago ka, napalitan mo na. Kaya pinapatawa ko lang kayo. Ba, seryoso kayo mga bro? Yes. Pangalawa, dapat hindi ka nayayanig. Pera lang yan. At sa Diyos galing yan. Pastor, paano sa Diyos? Ako kaya ang nag-security. Dati kasi yung trabaho ko, security guard. Ako, kung mga church na ito. Ako naman ang nagpupuyat. Tapos manghihingi. Di ba parang katulad yun yung rin. Bakit? Ikaw ba nag-call center, walang tulugan, tapos manghihingi kayo ng tithes. Di ba? Ganun din. Ganun din ako dati. Dapat unshakable ka. Huwag kang mayanig. Kasi ito, usaping ikaw at Diyos. Walang problema sa Diyos, walang imposible. Ang langit at lupa ay kayang ibigay ni Lord. Ang problema, ikaw na lang. Kung paano ka maniwala, paano mo tapangan yung paniwala mo, at paano ka susunod. Dito, huwag kang mayanig, heart lang yan. Kailangan manindigan ka. Pangatlo, yung hindi ka mapipigilan. Kahit sabihin ng asawa mo, kalahati lang ibigay mo kasi mag-date pa tayo mamaya. Yahan mo, sa bahay na lang tayo mag-date. Kasi pag ibalik to ni Lord, maraming bintana ang papasukin. Amen? Kaya ngayon, sabihin mo sa mo, ibigay mo lang pala yan, di na tayo pupunta sa SM. Ako po, ganyan po ako dati. Grabe talaga. Kung hindi mo to mapagtagumpayan mga kapatid,
Sayang eh. Nandiyan ka na eh. Christian ka na eh. Nakaupo ka na dyan eh. At ila sa atin, 3/4 na lang yung buhay natin. Sa akin, kalahati. Ang range, 80 years old. 25 na ako ngayon. Nandiyan ka na eh. Minsan lang tayo mabuhay dito eh. At ang salita ng Panginoon, Numbers 23 verse 19, hindi ang sinungaling ang Diyos. Ang kanyang sinasabi ay kanyang ginagawa. Yun, may click pala dito. Sabi na dito, sa giving kasi ang dami nating usapin. At lahat ay mukhang tama talaga tayo. Kasi pag sunod sa Diyos, parang lugi ka lagi. Pero hayaan mo ang Diyos, may mga bagay talaga, sinasabi nga sa Deuteronomy 29:29, may mga bagay na natiling lihim at yaon pa ay para kay Yahweh lamang. Ngunit ang kautusan ay nahayag sa atin at sa ating mga anak upang sundin. Mayroon talagang pagsunod sa Diyos na parang nasasakal ka at parang lugi ka. At hindi rin may paliwanag ni Bishop at ni Pastor. Kasi sinabi na talaga yan sa Biblia. Talagang ang Diyos lang ang pwedeng magpaliwanag. At ang pagsunod mo sa Diyos, hindi nakadepende sa pastor mo. Ang pagsunod mo sa Diyos ay nakadepende sa relasyon mo sa Panginoon. Kasi kung tingnan mo yung pastor mo, mag-backslide ka talaga. Biro mo, pastor, Bisaya pa. Hindi, ibig ko sabihin, magkakamali, tao lang eh. Maraming mali eh. Ano pa? Obedience, ang pagsunod sa Panginoon ay napakahalaga. Alam mo, kung kahit konti lang alam mo ng Diyos, kung marunong kang sumunod, ikaw ang pagpapalain ni Lord. Pero kahit bishop ka na, kahit pare ka na, pag hindi ka sumusunod kay Lord, madalang ang pabor sa iyo ni Lord. Kasi si Lord nakatingin sa puso at isip, hindi sa posisyon. Kaya sa umagang ito mga kapatid, sunod lang. Mayroon, ang tagal ko sumunod kasi mas matalino din ako. Bakit ka susunod? Oo nga naman. Bakit ka magsisimba? Ba't ka ibibigay? Ang dami kong rason. Katulad ninyo, ang dami rin yung rason. Pero mga kapatid, nandito tangin para pag nagsumunod ka kay Lord, kahit lugi ka, sunod ng sunod, darating ang panahon, hindi ka talaga lugi. Tulad ng kwento na naman to. Tulad ng isang magsasaka, may dalang kalabaw. Tapos sumakay siya. Si Scarla, hindi na to buhaya, kalabaw na naman. Habang nasa bundok, biglang nahulog sa bangin yung kalabaw. Di ang sabi nung may-ari, grabe, paano gagawin ko dito? Hindi ko naman to mahila kasi ang bigat. Gagawin ko, tabunan ko na lang. O di tinabunan niya ng lupa, tinabunan. Ang ginagawa ng kalabaw, pag tinamaan sa likod, gumaganon-ganon, tapos inapak-apakan. Tabon, ganon din ng kalabaw. Hanggang dumating sa punto na umangat ang kalabaw at nakataas. Ano ang punto? Bilang Kristiyano, maraming pagsubok, maraming problema. Kinding-kinding mo lang yan, apak-apakan mo lang. Patuhin ka na ng problema. Kasi mga born again, lalagpas kayo sa langit. Kinding-kinding lang, apak-apak lang. Huwag kang mag-tithes para kay pastor yan. Kinding-kinding lang, apak-apak. Darating ang panahon, iangat ka ni Lord. At pag ang Lord ang mag-angat sa atin, walang makakapigil. Yun po ang pagsunod sa bawat isa sa atin. Ang pagsunod ba matik? Hindi. Ako nga dati, nung bagong Christian ako, pagpunta ako hanggang anong oras pa ako? Pagpunta ko sa Lawag, nagiinom din ako, naninigarilyo, nanchichicks din ako. Sabi, wala naman dito si Lord, walang kapatiran. Yung ilaw na marami, kahit walang Pasko, maraming ilaw, pumapasok din ako dun. Sa DNR ako dati. Wala naman si Lord. Nung ma-realize ko, ang laki pala ng mata ni Lord. Sa kapatiran, takot ako, pero si Lord pala, laki ng mata. Parang tulad ninyo, galing kayo kagabi, di ba? Saan kayo galing? Obedience, mahalaga. Bakit kailangan ka maging obedience? Kasi may mga bagay
na hindi mo maintindihan. Si Lord, bahala na lang. Ano pang sinabi niya dito? Hindi gumana yung ni Pastor Anton. Sabi niya sa Philippians 4:19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya, malakas pala to, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Dito sa verse na ito, sinabi ba na, at buhat sa kasipagan ninyo, makukuha niyo lahat. At buhat sa katalinuhan ninyo, makukuha niyo lahat. Ang sinabi niya dito, ito ang salita ng Diyos na dapat panghawakan at maintindihan natin, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Ano ba yung kayamanan niyan? Langit, lupa, ang may-ari ang Diyos. Yun yung kailangan natin. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. So ibig sabihin, ang pagsunod sa Diyos ay susi ng pabor ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano pa? Mga bilang. Numbers 23:19. Ang Diyos ay hindi sinungaling o kailangan nating maniwala sa sinasabi ng Diyos. Ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. So alam na, ang tao talaga ay? Kayo nagsabi niyan? Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinasabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako ay kanyang tinutupad. So ano ang rason na hindi ka makasunod kay Lord na itong verse na ito, inassure na sa iyo ni Lord na ang kanyang pangako ay kanyang tinutupad, ang kanyang sinasabi ay kanyang ginagawa. So, sunod lang ng sunod, mga kapatid, kasi yun po yung biblical principles. Ano pa? Ang sabi ni Dr. Charles Stanley, hindi to lagare sa is hardware, giving is not just about money. Ang pagbibigay daw ay hindi lang naman patungkol sa kwarta. It is about your life. It is all about who is in charge of your life. Sino in charge ng buhay mo? Yung pera mo, trabaho mo, yung boss mo? Hindi. Ang in charge ng buhay mo, ang Diyos. Kaya yung giving, hindi ka taga nagbabalik. Kasi kung naintindihan mo, anuman meron ka ay hindi sa'yo, hindi ka nagbibigay, kundi nagbabalik. Ang pagbabalik ay sign na nagpapasalamat ka kay Lord. At pag hindi ka nagbibigay, hindi ka nagbabalik, parang sinabi mo kay Lord, Lord, wala akong tiwala sa'yo. Mas may tiwala ako sa sarili ko, Lord. Ano pang sinabi dyan? Ito yung key verse natin na 3, basahin ko lang. Sa Luke chapter 6, verse 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. So, ibig sabihin, pag nakapagbigay ka sa anumang paraan, ikaw din ay bibigyan ng Diyos. Yun ang sinasabi sa Lucas. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. So dito mga kapatid, hindi pwedeng konti lang binigay mo, marami. Kaya kung gusto mo palang marami, damihan mo rin ang ibigay. Isipin mong, siksik, liglig, umaapaw. Kumbaga, siniksik na, niliglig pa, umaapaw pa. Yun po ang gusto nating maranasan. Sabi ng, ito si pastor talaga, puro pagpapayaman, pag-usapan ito. Anong gusto niyong pag-usapan? Kung paano tayo maghirap? Dapat, ang Kristiyano, sila na ang namumuno kasi maayos ang mga utak. Maayos mga utak natin. Ano pa? Proverbs 11:24 hanggang 25. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Diyos ko po, yun pala yun. Kaya, narinig mo ito ngayon, mapagbigay ka na. Yung ulam na papanis, huwag mo nang ibigay yan. Magluto ka uli at ibigay mo yung bagong luto sa kapitbahay. Yun. Para, pag nag-invite ka, grabe si Mari, nagbago na. Bagong luto na to Pag nag-invite ka, Mari, sama tayo sa church. Oo. Kasi,
Ang Kristiyanong kuripot, testimony yan eh. Ang Kristiyanong kuripot, pag nag-invite ka, Mari, sama ka church, wag na, madamay pa ako sa kakuriputan mo, Mari. Diba? Ano sabi dyan sa 25? Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. Oh, may mga prinsipyo pala ang Diyos. Na habang tumutulong ka, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para maka-breakthrough ka, yung pabor ng Diyos ay lalapit sa'yo, at ano pa? Sasagana ka, darating ang panahon. At marunong tumulong ay tiyak natutulungan. Alam niyo po, marami akong natulungan na mga maliit lang. Marami din nakatulong sa akin na malaki, yung hindi ko kaya. Kaya matalino talaga ang Diyos. Pag tumulong ka, tutulungan ka rin ng Panginoon. Ano pa? The value of giving. Yung value niya. Anong katumbas? Ano yung halaga? Bakit may giving? Ang giving ay hindi lang sa pera, kundi time, talent, treasures. Yung panahon mo, ibigay mo yan sa Diyos. Kasi matulog ka mamaya, decision mo. Pag gising mo, decision na ng Diyos kung gigisingin ka pa. Kaya habang may buhay ka pa, may panahon ka pa, ibigay mo na yan sa Diyos. O dyan ako bumagsak. Kasi pag nag-duty ako ng security, pag out of duty ko, inom ka agad. Bili ng tamban, kinilaw, tapos gin. Buhay na. Inom na. Tapos Marlboro, sigarilyo. Diba? Wala akong time sa Panginoon. Pero nung maintindihan ko pala na ang buhay mo pala ay limitado lang, iukol mo na kay Lord. Kasi dalawa lang ang for life dito sa mundo. Papuntang langit, ano? Langit at imperno. Yun lang ang permanente. Kaya, kung gusto mong uuwi ka sa langit, dito pa lang sa lupa, panglangit na ang ginagawa mo. Kung hindi pwedeng ang ginagawa mo dito sa lupa, wala kang pagkilala sa Diyos, wala kang pagrespeto sa Diyos, nilapastangan mo ang Diyos, tapos pag namatay ka, gusto mo sa langit ang uwi. Hindi pwede. Kaya sa buhay na ito, targetin mo na kung saan ang ruta mo. Time. Bakit ka nakaupo dyan? Kasi may nag-invite sa'yo, may nanalangin sa'yo. Bakit ako naging pastor? Diyos ko po, yung nag-win sa akin, pilay pa na pastor. Ang ginagawa ko pa, pag schedule ng Bible study, mag-iinom ako, pagdating niya, lasing na ako. Alam mo yun? Talino. Tapos, ang ginawa ng pastor, ma-wisdom. Walang schedule, biglang dumating. Bagong ligo ako, wala talagang kainom-inom. Kaya ganun gawin nyo. Pag pinuntahan natin yung mga pinagpipray natin, lasing, huwag kang magpa-schedule. Puntahan mo bigla. Amen po ba? Time. Dapat tutok, dikit, kulit. Ako, kung hindi ako tinutukan, dinikitan, kinulit, hindi ako naging Kristiyano. Ikayo din? Ay, grabe si Justin. 10 taon. Sabi pa ni Justin, Pastor, wala na talagang pag-asa yung nanay ko. Lasing na naman. Sabi ko, buhay ka pa naman kaya, Just? Sabi niya, buhay pa naman. O may pag-asa pa. Diba? Wala imposible sa Diyos. Pag ibigay mo yung panahon mo. Soul winning. Buhay ng ating Panginoon. Kaya siya nagkatawang tao at binigay ang buhay para magkaroon tayo ng buhay. Kaya walang first timer ngayon. Malungkot si Lord. Next Sunday, mayroon yan. Dahil yun po ang purpose natin. Dapat, ang gawin natin, Lord, tulungan mo kaming strategy na makapasok sa church, entry, engage, empower. Ako, na strategy lang din ako ni Pastora eh. Pasok. Word of hope. Hangover pa. Pagpasok ko, amoy alak yung simbahan eh. Yung mga mabait pala yung mga born again, no? Mabait ba? Tahimik lang sila eh. Alam niyo po, nung makapasok ako doon, nataniman ako ng salita ng Diyos, tapos na-engage ako unti-unti, tapos dumating sa punto na na-empower ako. Sabi ni Bishop Arsuelo, Doktor, alam mo Noel, mahusay ka. Ang husay ko daw. Mahusay ka mag-preach.
Ayos din to si Bishop. Pinatunayan ko. Yung preaching ko, naka-record, di ba? Pakinggan nyo kung anong boses niyan. Sabi ko, ang pangit pala ng boses ko. Parang ngayon, tawa kayo eh. Iyon nga ang gusto ni Lord eh. Yung mga taong walang kakayahan, gagamitin ni Lord para makita ang kapangyarihan ni Lord. Yung gusto ni Lord eh. Huwag kang titingin sa kaya mo. Titingin ka sa kayang gawin ni Lord sa buhay po natin. Mga kapatid, empower. Wala kang, isipin, lumaki ka sa puro negative na community. Hindi mo alam na negative ka na. Lumaki kang negative ka na. Hindi, may panahon pa, narinig mo ang salitang ito, si Lord kayang magbago ng buhay mo. Diba? Sila naghanda. Natuwa ka ba? Hindi ako natuwa po. Yung milyon-milyon na mga mansion na handa, tapos high-tech pa may mga fireman, mga bombero, sunog pa rin eh. Ibig sabihin talaga, mayroon ka mang dikitan sa buhay na ito si Lord na. Kasi ang security mo na kay Lord lang. So time, ano pa? Nagbigay ka ba ng panahon? Yung nakaupo ka dyan, nagbigay ka na kay Lord. Panahon. Pangalawa, pag gumagawa ka sa kalooban ni Lord, promotion, may promotion ka. Minsan, doktor ka. Bakit, pastor? Di ba yung doktor na ka? Di ba pag Christian ka na? Brad, pag-pray mo naman yan. In Jesus' name, Lord, pagalingin mo kapatid ko na ito. Maya-maya gumaling. Di doktor ka. Tapos, counselor ka. Pero mo na hindi ka nakapag-aral. Nakarinig ka lang ng salita ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at kayang baguhin ni Lord ang puso. Di ba? Wala pang bayad, counselor ka. Diba? Ako, marami akong pinanalangin. Tapos yung iba, natuluyan. Sinong gusto panalangin ko kayo? Ganun po, ipopromote ka ni Lord pag may time ka kay Lord. Kaya sa buhay na ito, dapat una mong gawin, bago ang lahat, salvation. I-share mo ang salvation. Kasi ang buhay na ito, ang permanente lang, kaligtasan ng tao. Sabihin mo, kailangan makapag-share ako ng salita ng Diyos. Kailangan mo, alam ko yung, memorize ko yung John 1:12. Ano yun? Ang lahat ng, diba, tanong mo na, tayo ba ay talagang nilikha ng Diyos? Amen. Tapos pangalawang tanong, tayo ba ay talagang anak ng Diyos? Taas ang kamay. Oo naman, pastor, anak. Taas ang kamay. May tatlo. Pastor Roy, tatlo yan. Sabi sa John 1:12, ang sino mang tumanggap at manalig sa Kanya, yun lamang ang pinagkalooban at binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So ibig sabihin, tayo ay nilikha ng Diyos, pero pag hindi mo tanggapin si Lord, hindi mo paniwalaan si Lord, hindi ka anak ng Diyos. So naintindihan mo na, mahalaga yun. Kasi pagharap natin sa Lord, pag tingin mo puti na, si Lord na daw yun eh. Yun daw yung naririnig ko sa mga ospital, puti na yun eh. Ginising lang ako, pinauwi lang ako sa Blumentritt. Ibig sabihin, bakit mo tanggapin si Jesus Christ? Acts 4:12, sa silong ng langit, ang pangalang Hesukristo lang ang binigay ng Diyos Ama sa sukat na ikakaligtas ng buong sangkatauhan. So ibig sabihin, hindi yung LCF Church. Wala dito ang kaligtasan sa LCF. Si pastor, si bishop, hindi. Yung malaking simbahan, hindi. Ang kaligtasan ng tao ay na kay Jesus Christ. Sa pananalig mo. Mismo si Jesus Christ nagsabi mismo na John 14 says, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Salamat, Pastor. Mahalaga po yun, mga kapatid. Kung may panahon po tayo, dapat next Sunday may invite na po tayo. Kasi si Lord, buhay ang binigay dyan. Talent. Di ba ang galing mo mag-video, okay? Paglasing ka na nga, bang! Kabilang black rinig Bakit kanina? Di man lang makakanta. Di man lang makapalakpak. Yung taas ng kamay, ganun. Tingnan ko kanina, yung nagtaas ng kamay, 3 lang. Bakit naiiya tayo pag magpasalamat tayo sa Panginoon? Pero pag gumawa tayo ng mga mali, tuwang-tuwa tayo. Bakit kaya? Bakit pag si Alden nandito sa San Jose, traffic ang buong San Jose, tapos ang layo na, Alden! Oh! Bakit pag si Lord, hiyang-hiya tayo? Dapat
Yung kung magaling ka kumanta, kumanta ka kay Lord. Kung magaling kang sumayaw, sumayaw ka kay Lord. Kung magaling ka magturo, magturo ka kay Lord. Kung magaling ka magbahagi, magbahagi ka para kay Lord. Yun ang gamitin natin. Time, talent, treasure. Ibigay natin kay Lord kung talagang Lord natin si Lord, Jesus Christ. Amen po ba? Yung talent mo, ibigay mo kay Lord. Ako nga kung hindi ako magsalita, parang Tagalog yung mukha ko, di ba? Pag nagsalita ako, Bisaya, no? Ganun talaga Talagang, mga kapatid, huwag mong intindihin kung sino ka, intindihin mo yung magagawa mo sa harap ni Lord. Kasi, kaya kang gamitin ni Lord. Treasure. Dito tayo biktima. Pagdating sa kapirahan, mag-commit lang tayo kay Lord, huwag mo nang isali yung pera. Pwede naman magsimba Ako, ganyan din po ako. Mga pastor nito, mga scammer talaga. But manghingi kayo 10%. Sabi ko, ang tagal ko talaga dyan. Pero iniisip ko din, pagising mo sa umaga, ginising ka ni Lord. Tapos pagbiyahe mo, hindi ka nasagi ng tricycle. Tapos, mabait ang mga boss mo, magait ng trabaho mo. Business partner mo si Lord Tapos, ang business partner, dapat 50-50. Ang hinihingi ni Lord, 10% lang. Tapos, ayaw mo pang ibigay. Sorry, Pastor. Malakas ang loob ko kasi hindi naman tayo magkakilala. Kaya nga si Bishop, ikaw magsalita doon, bumbahin mo sila, di mo makakilala Joke lang. Mga kapatid, dapat, prinsipyo ng Diyos yan. Dapat natin pag-aralan. Ano pa? Yung ari-arian mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Lahat ng meron ka, pati asawa mo, huwag mong ipagdamot yan sa Panginoon. Huwag kang magkanta-kanta doon sa choir maglalaba ka. Di ba? Tapos, minsan naman, yung lalaki, mabait, yung word ninyong under, di ba? Punta ka sa church. Di ba yun? Marami tayong trabaho sa bahay. Huwag mong ipagkait yung lahat ng meron ka para sa Panginoon. Giving yun. Dahil ang giving ay naintindihan mo na all belongs to God. Dahil ang value ng giving, nirecognize mo na ang lahat ng meron ka, pati yung asawa mo, mga anak mo, pati yung kumpanya mo, pati yung negosyo mo, pati yung hininga mo, may-ari niyan, Diyos. Pangalawa, binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na lahat ng property ng Diyos, yung part na punta sa'yo for enjoyment. Dapat, anuman pinagkatiwala sa'yo ng Diyos, hindi yan pang-stressment. Na-enjoy ka dyan. Kasi yun ang design ni Lord. Kung na-stress ka dyan sa asawa mo, ibenta mo na, hindi pala. Kailangan ma-disciple yan. Pangatlo, to keep perspective that we give God what is due to Him. Hindi kailangan ng Diyos ang pera kasi ang langit at lupa pag-aari ng Diyos. Pero ang tinitingnan ng Diyos, magtiwala ka ba sa akin? Kung nagtiwala ka sa akin, hulog. Ako dati, bagong Christian, technique nyo, pagbarya, balutin nyo ng papel, halatang papel din hinuhulog nyo dyan walang tunog. Di ba, mautak din ako. Alam nyo po, unti-unti, darating ang panahon, masunod nyo yan. Dahil, maintindihan nyo po, ang pagsunod kay Lord ay opportunity na maparangalan ang Diyos at way na pagpalain ka ng Panginoon. Ang pagpapala ay hindi lang monetary. Yung wala na, yung gumaling yung diabetic mo, binigyan ka ng wisdom ni Lord na mag-diet ka na. Wisdom na yon. Ano pa? To live according the honor steward. To honor steward. Ano bang nais ng Diyos? Kaya pagpalain para maparangalan mo ang Diyos, hindi ka pagpalain ng Diyos para magkaroon ka ng ipagyabang mo mga bahay mo, sasakyan mo. Hindi. Kaya pagpalain ka ni Lord para pagpapala ka sa iba. Yun ang lagi mong tandaan. Panglima,
to be reminded that stealing from God is your disadvantage. Yung stealing, ano ba yun? Yung hindi ka pagtapat sa Panginoon. Yung pagnakaw. Doon sa Malakias 3:10, sinabi na doon, ninakawan niyo ako eh. Hindi mo yun advantage, mga kapatid. Darating ang panahon na makikita mo makapangyarihan talaga yung Diyos na sinusunod mo. Pangalawa, the essence of giving, ang kahalagahan, yung purpose, yung bottom line. Bakit ka nagbigay? Una, ang pagbigay mo ay nagpapasalamat ka sa Diyos. Pangalawa, ang pagbibigay mo ay inaangkin mo na lahat ng meron ka ay pinagkatiwala lang sa iyo ng Diyos. Ang pagbibigay mo ay nagsasabi na, Lord, may tiwala ako sa iyo. Pag hindi ka nagbigay, parang sinabi mo, Lord, wala akong tiwala sa iyo. So kailangan mo yung faith, yung tapang, yung obedience. Bakit ka nagbigay? Matagal ka nang pinagpapala ni Lord. Kaya ka dapat magbalik ka. Jeremiah 11:29, di ba hindi ka pa pinanganak, pangako na ng Diyos yan. At lahat ng nananalig sa ating Panginoong Hesus, sakop dyan sa pangako na yan. For I know the plans I have for you. Alam ng Diyos yung plano para sa iyo. Pero bakit, Pastor? Bakit, Pastor, naghirap ako? Baka may kulang. O bakit, Pastor, may sakit ako? Baka inabuso mo yung katawan mo. Kasi hindi pwedeng angkinin mo yung Jeremiah 29:11 kung hindi ka masipag at hindi mo iniingatan yung personal na katawan mo. At wala kang pagsunod sa Panginoon. Ano pa? Bakit kailangan magbalik ng lahat ng meron ka? John 10:10. Sabi niya, yung magnanakaw ay pumunta para magnakaw, magwasak, pumatay. Pero pumunta dito ang ating Panginoong Hesus para magbigay ng buhay. Buhay na kasaya-saya. Bakit yung buhay ko ngayon hindi naman kasaya-saya? Baka wala si Jesus sa buhay mo. So diyan, pag naintindihan mo yun, mga kapatid, dapat nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Ano pa? The result of giving. The essence of giving glorifies God, giving builds faith, giving develops character. Alam mo yung mga tao na mapagbigay? Minsan kahit may sablay, pero gusto mong kasama. Yung papagbigay, yung laging nang lilibre, gusto mong kasama yon. Kahit nga wala siya, inaalala mo Diba? Pero yung taong madamot, nako, baka sabi, wag mo na isama yun, wala tayong masahan dun. Diba? Bakit dapat natin mapagbigay? Kasi yun ang katunayan na mahal mo ang Diyos. At nagtitiwala ka sa Diyos. Diba, yung mga tao, kahit hindi nagsimba, pag binigyan mo, ay salamat Panginoon. Pero hindi nagsisimba yan. Nag-glorify na parangalan ng ating Panginoon pag tayo ay pinagpapala at nagpala tayo sa ibang tao. Ano pa? Giving results in God's blessings. Yan. Sabi niya dito, ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol, sapagkat hindi nagbabago ako sa aking pangako. Subalit, tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Sabi ko naman, Pastor, saan ba nakalagay yan? Sabi din ng pastor kausap ko, sa Old Testament. Ay, old yan, Pastor, hindi na tayo kasama dyan. Sabi naman ni Pastor, sige, lahat ng pangako sa Old Testament, hindi ka rin kasama. Kasi namimili ka Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manumbalik din ako sa inyo, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Itanong ninyo, paano kami manumbalik sa inyo? Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit, pinagnanakawan ninyo ako,
Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Grabe, ikasampung bahagi, tapos ang sweldo mo, 15,000. Ang 10%, 1,500. Scam talaga yung church. Biro mo, wala silang kagatol-gatol, nawalan ka ng 1,500. Kaya mahirap mag-move on dito, no? Pero laging tandaan, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag, tanging Diyos lang ang nakakaalam. Kaya kung sumunod ka, sunod lang. Kinding-kinding. Kahit ang sakit, it hurts. Darating ang panahon, pwede ka nang pagkatiwalaan ni Lord. Ano pa? Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin niyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Pero mo nilalamig kayo ngayon tapos hindi kayo nag-uupiring. Mahal kaya ang kuryente. Puputulan tayo kahit simbahan tayo pag wala tayong pambayad, puputulan tayo ng kuryente. Walang simba-simbahan sa Meralco. Meralco ba dito? Dito, oh. Sabi niya dito, subukin ninyo ako sa mga bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ng mga bintana, oh, napansin nyo? Bintana. Sa bahay, ano ang marami? Bintana, pinto. O bakit kaya bakit kaya hindi pinto sinabi ni Lord? Kasi pag bintana, walang imposible kay Lord. Kahit wala kang pira ngayon, pag sumunod ka, bintana ang bubuksan ni Lord, ibig sabihin, opportunity. Maraming opportunity ang mararanasan mo pag sumusunod ka kay Lord. Hindi lang bintana ang ipaparanas sa'yo, kundi Hindi lang pintuan. Hindi kasi kayo dapat, pastor, bintana, pintuan yun, pastor. Hindi kayo supportive Ibig sabihin ng bintana, maraming opportunity ang pwedeng gawin ni Lord sa inyo. Pag sumunod ka. Sabi pa nga niya dito, subukin ninyo ako sa mga bagay nito kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibuhos. May napansin kayo? Ibuhos. Ibig sabihin, sobrang dami. Hindi patak-patak. Anong naranasan nyo ngayon? Patak-patak? Yung kailan mag-Judith, saka may pambayad? Buhos. Ibig sabihin, dami. Rumaragasa. Yun ang pangako ni Lord. Pinadyo, at ibuhos sa inyo yung ibuhos na masaganang pagpapala pa. Hindi masaganang disgrasya. Masaganang pagpapala. Ito yung pangako ni Lord na ang hirap din natin tanggapin. Kasi tumitingin tayo sa naintindihan natin at nakikita natin the moment the moment. Sis, ayos. Sa oras na iniisip mo na ninakawan ka ni Lord, doon ka talaga mag-isip. At gayahin mo, sabi ni pastor, kinding-kinding lang, apak-apak lang. Kaya ngayon, di ba, bago ka umalis, yung offering mo 20, pwede magbagong isip. Palitan mo na. Grabe si pastor talaga, pira-pira talaga. Anong gusto niyo pag-usapan dito kung paano tayo maghirap? Dapat, kung tayo ay anak ng Diyos, ang tatay natin, may-ari ng langit at lupa, walang basagan ng trip, mangarap ka na, yun na lang ang libre ngayon. Oh, sige nga. Mangarap ka na. Bakit gusto mong pagpalain? Para makatulong. Bakit gusto mo na rin sasakyan? Para sunduin ko yung mga kapatiran na walang pamasahe sa church. Diba? Bakit gusto mo may savings sa bangko? Wala nga account, savings pa. Mag-open ka na. Ako nga, nag-open ako ng account noon. Lakasan talaga ng loob Open ang account. Lahat, RCBC, Metrobank, wala namang laman. Puro maintaining balance. Handa mo na. Kasi susunod ka sa principles ng giving Pag may ginagawa ka, mag-expect ka. At ibibigay ng Diyos yan sa bawat isa sa atin. So sabi niya dyan, hindi ko rin hayaang salantain ng mga balang inyong pananim at mamunga ng sagana ang inyong mga ubasan.
Pastor, hindi naman applicable yan sa akin. Computer science ako, nandun ako sa, ngayon, ano pa yung sa mga computer? Na walang tulugan? Na mahal ang sweldo? Call center? Di ba? Mga kapatid, sinabi to ni Lord, yung generation natin ngayon, ang ibig sabihin, ito lang din. Biro mo, 3 taon ka na walang tulog, buhay ka pa? Di iningatan ka ni Lord? Pa? Sakop po yan. Hindi ko napadala ng salot. Kahit na-COVID na lahat, nangamatay na sila lahat, buhay pa tayo. Di ba? Natuwa ka ba pa? Hindi eh. Pero doon pa lang sa lumagpas ka sa COVID, pagpapala na yun. Diba? Kahit milyonaryo, patay. Ba't ikaw buhay? Tapos ang lungkot mo ngayon. Amen? Itong mga prinsipyo ng Panginoon dito ay dapat nating magawa, mga kapatid. Yan, yung sinabi ko kanina. Ano pa? Sabihan niyo po ako kung sabi ni Bishop Dr. Arzuelo, bawal ako lumagpas. Sabihin niyo ako, bro, papagalitan ako ni Bishop dito. Ano pa? Magpapadala ako ng anghel na mamangunguna sa inyo. Pangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay. Grabe. Pag sumusunod ka kay Lord, nagpapasalamat ka sa Lord, anghel ang papadala sa iyo. May isang kwento eh. Yung anghel sa langit nag-usap. Grabe, pare, ba't busy-busy ka? Grabe, hatid ng Siomai King, naghatid na naman ng Dunkin Donut franchise. Grabe, tapos, yun ang bagong business na naman. Tapos, may barber, ano yung dala mo naman pare? Barbershop. Bakit? Sumusunod kay Lord eh. Tinanong, ikaw pare, bakit wala kang nadala doon sa naka-assign sa'yo? Sabi niya, sira ang tulay eh. Hindi ako makatawid, sira ang tulay. Alam mo ba yung tulay? Yung pagsunod natin sa Panginoon, yun yung tulay ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Mahirap man ipaliwanag, pero yun talaga. Yung tulay. Pagsunod sa Diyos. Amen? Kaya po, gawin na po natin. Practice. Pangatlo, malapit na tayo matapos. Practice and result. Noong offering, ang daming verse dyan, isulat na lang ninyo, picturean na lang ninyo. Ang daming verse dyan, yung practice, grabe. Yung offering, madali lang eh. Kasi wala namang presyo eh. Kung ano lang gusto mo, di ito ang kalooban ko. Kalooban ni Lord. Pero pagdating sa tithes, may presyo, 10%. Tandaan mo, sa tithes, bintana ang bubuksan, hindi ka na padadalhan ng salot. Yun ang pangako ni Lord. Sa honoring, si Abraham nga eh, sabi ng Diyos, pumunta ka doon sa lugar na tuturo. Matindi talaga ang pananalig eh. Faith, tapang, obedience. Nung sinabihan si Abraham na, Abraham, pumunta ka doon sa ituturo ko sa iyo. Pumunta. Dinala yung mga pamangkin, asawa at doon namuhay. Biro mo, itong tao na to, siya ang pinakamayaman dati, tapos inutusan ni Lord, iniwan yung lugar. Kaya palang sundin lahat eh. Sinasabi ni Lord eh. Kahit pa masakripisyo yung kayamanan mo eh. Basta makasunod ka lang kay Lord eh. Sabi nga, ang magpala sa'yo, pagpalain ko rin. Ito yung honoring. Yung di ba dito? Tithes, nakaka-backslide kaya ito. May tithes, may seed, may honoring. Di ba? Mag-isip nga kayo. Pero pag natagumpayan mo yan, magugulat ka. Rumaragasa. Huwag ka lang makinig sa katabi mo. First fruit. Tama pa naman talaga. First fruit tayo. February. Tapos tayo. Yan talaga. Diyos ko po naman. Tapos sabi ni Bishop, ano ba yung first fruit? Hindi yung buong buwan na sahod mo, ibigay mo. Diyos ko po. Ano ba naman itong may tithes, honoring. May first fruit pa.
Ang hirap mga kapatid. Naintindihan ko kalagayan ninyo. Pero magsimba lang kayo sa next Sunday ha. Huwag kayong mag-backslide. Ang hirap. Ano ba yung first fruit? Ano bang meron dyan? Practice eh. First level, offering. Second level, tithes. Third level, honoring. Pang-apat, yung first fruit. Ano ba yung mga prinsipyo ng first fruit? Doon sa, yung mga verse dyan, review na lang ninyo. First fruit, panahon ngayon ng pag ito ay biblical, na ginagawa ng mga Kristiyano nung unang panahon, na pwede mo rin i-apply ngayon. At pwede mo rin gawin. Mahirap. Sabi nga ni Bishop, mautak din si Bishop. Sabi niya, di ba pag December, marami kang pamasko. Huwag mong gastusin. Kasi pag January, yun na ang pang first fruit mo, sabi ko. Madiskarte din. Kasi negative. Alam nga, sige nga, sino nga positive sa inyo sa first fruit? Alam, huwag tayong magplastikan dito. Mahirap talaga. Yan. Pero pag napagtagumpayan mo yan, mararanasan mo yung hindi mo pa naranasan. Sabihin ko sa iyo, mahirap. Maraming issue. Dumating sa punto, personalan. Pero pag sabi ni Lord, ako naman kausap mo eh. Hindi naman sila eh. Kung ikaw ang susunod, ako ang magpala sa iyo. Mahirap. Bakit? Si Abel at saka si Cain. Sino yung pinatay? Wala na. Tama. Hindi ko na tagal sumagot. Loading eh. Di ba? Nag-over si Abel, si Cain. Si Cain, yung tira-tira. Si Abel, grabe. Taba talaga. Kaya kailangan lusartan. Mataba, masarap. Inoffer ka, Lord. Ang nagustuhan ni Lord, si Abel. Dahil ang first fruit nila, karapat-dapat. Ang first fruit ba ay kaila? Ano bang first fruit? Yung unang ani mo. Ibig sabihin, pag namunang mangga, may wisdom dun ha. May lusot dun mga kapatid. Pag manggang in-example mo, di ba ang mangga nauna, bunga. Di ba may una? May second wave pa yan, di ba? O di, pwede palang hindi ko ibigay lahat. Kasi yung mangga nga, yun lang pinakamaganda. Pwede naman. Kasi may verse din naman talaga. Pero kung gusto mong nagmamadali ka kasi 60 years old ka na, itudo mo na. Malay mo. Di ba? Masarap pumunta sa Amerika na hindi ka nakabalot ng coat lahat. Ibig sabihin, bata ka pa, nakapunta ka na sa Amerika. Kahit malamig doon, gulong-gulong ka doon. Ibig sabihin, bata ka pa, pinaranas na sa'yo ni Lord yung supernatural na pagpapala ng Panginoon. Amen po? Wala na kayong naintindihan kasi puro kasi ito pera eh. Pero kung ilove gift ko sa inyo, mag-uunahan kayo. Joke lang, pinapatawa ko lang kayo. Sabi na, bring the best of, sa Exodus 23 verse 19, bring the best of the first fruit of your soil to the storehouse of the Lord. Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth, with your first fruit of all crops. So your barns filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. So ibig sabihin, pag dinala mo, sumunod ka sa first fruit, may mga pangako din ang Lord na talagang hindi ka pagkukulangin, bagkos inassured ka na ni Lord na sa buhay mo na ito, dahil ang hirap sundin yan, at ipaparanas din sa iyo ni Lord yung kanyang kapangyarihan. Ang tanong, kung naniniwala po tayo. Sabi nga dito, what is first fruit? First fruit is not a tithes. Nehemiah 10:37, to bring the first fruit of your dough, food, animals, money, and our offerings, the first fruit from all kinds of those, the new wine oil, to the priest, to the storerooms of the house of our God, and bringing the tithes of our land to the Levites, for the Levites should receive the tithes in all our farming. So, ibig sabihin, iba ang first fruit, iba ang tithes. Ang first fruit, unang ani, ang tithes, ikasampung bahagi ng mga inaani mo. Ano pa? First fruit is one of the most powerful offering in the Bible. It invokes
yung aksyon na mapakilos mo ang Panginoon at walang choice si Lord, kundi hahanapin ka ng pagpapala. Titira sa iyo ang pabor ni Lord. Alam mo, titira sa iyo ang pabor ni Lord? Yung pera talaga. Hindi naging bato. Kasi may favor sa iyo si Lord. Ano pa? What is first fruit? Ang first fruit is not tithes. Ulitin ko. Ano pa? First fruit means the first harvest, the first of your seed, the first blessings of your production, and the first fruit, every increase. Ibig sabihin, ang first fruit pala, dati, napagtagumpayan mo, ang first fruit mo ay 1,000, nadubli ng kita mo, sunod na first fruit mo ay 2,000 na. Kasi every increase. Hindi ko kayo kino-convince mga kapatid, pero at least narinig nyo. Para kayo ang mag-decide. First fruit means first harvest, the best of the first fruit of your seed, every increase, ano pa? Honoring God with your wealth. Kailan binibigay? Yearly. Maghanap na talaga ako ng church na walang ganito. Yearly pala ito lang yung problema natin dito. Biro mo, December, ubos ang pera natin, di ba? Pagdating ng January, mag-first fruit ka. Uwi muna ako ng probinsya. Yearly, we obligate ourselves to bring the first fruit of our ground and the first fruit of all fruits of every tree. Year by year. Ito yung sa Old Testament na practice nila, mga kapatid. Ay hindi naman tayo nagtatanim, di wala tayong ibigay, ay nagtrabaho tayo, ay yung sweldo ang ibigay natin. Pero hindi ko kayo sinasabihan na part lang ng pag-aaral natin to. Option ninyo kung susunod o hindi. Ganun lang po. Example ng first fruit, si Abraham. Isipin mo, pinangakuan si Abraham na, sabi ni Lord, Abraham, manganganak ang iyong asawa. Sabi niya, hindi nga Lord. Manganak, 90 na nga yan eh. Manganganak. Sabi nung asawa, di wow, manganganak. 80 years old. Nanganak nga. Tapos sabi ni Lord, Abraham, ialay mo si Isaac. O di alay. Ang alay, sunugin. Diyos ko po, kung ako dun, hindi kaya Lord. Sunugin mo anak mo. So, si Abraham sumunod. Sumunod siya. Nung saksakinan niya, mayroon lang palang doon, trap lang pala. Sinubukan lang siya ni Lord. May tupa pala doon. So yun ang inalay niya. Doon siya pinangakuan. Kasing dami ng buhangin sa iyo manggaling. Ibig sabihin, gusto mo ba kasing dami ng buhangin pagpapala natin? Pumasa tayo sa test ni Lord. Kasi yun ang ni Lord, si Lord talaga ay tinitingnan kung hanggang saan tayo eh. Jesus, walang salvation. Pinersprot ni God the Father, nagkatawang tao, namatay sa cross. O ang sino mang tumanggap at manalig sa Kanya, magkaroon ng salvation. First fruit yun. Ang hinihingi sa atin, pera, hindi buhay. Kunti lang eh. Part lang eh. Ang hinihingi sa atin eh. Sila nga matindi eh. Jesus, buhay talaga. Pero anong nangyari? Dumami ang Kristiyano at ilan na tayo doon. Kasama na po tayo. Bunga ng first fruit ni Jesus Christ. Pag nag-first fruit ka, sabi niya dito, ito po yung mga verse uli. Unang bunga ng mga punong kahoy. The blessings of first fruit. Your barn will filled. Mapupuno yung mga bodega mo. Wala ka bang bodega ngayon? Mga kapatid, mag-open account ka naman, kahit isa lang, para pag hinanda mo si Lord, Lord, bahala ka doon. Ano nga yun, Lord, yung ano pang tawag nitong hindi nag-activate, na didakan ka. Support, yung bangko na hindi natin na lagyan, na may bawas. You invoke the covenant of God in your life.
So, yung covenant ni Lord sa'yo, mangyari kasi sumusunod ka, mga kapatid. Ano pa? You are protected by God. Oh, protektado ka ng Diyos. Grabe ito yung mga pangako na ito. Pero, bakit hindi natin naranasan? Kasi tayo ang may pagkukulang. Tandaan, tapang, pananalig, at pagsunod. Ang susi dito. God will send His angel. Yan, bring you. Dadalhin ka ng Diyos kung saan ng Diyos nandoon ka. Ano pa? Ang yung puputiktahan ka ng Diyos sa mga kalusugan mo. Provide ni Lord, yung pambayad mo ng, dati naman kasi walang tubig, walang kuryente. Noong unang panahon, i-provide lang ni Lord. Ngayon, i-provide ni Lord kahit pambayad ng internet mo. Dahil sumusunod ka kay Lord. Ano pa? Mamumunga ka at maging pagpapala ka sa tao. Mga kapatid, kaya natin. Tithes is a covenant connector to our God. Alam mo, pag napagtagumpayan mo yan, ang lakas ng loob mo humingi kay Lord. Pero pag hindi mo napagtagumpayan ito mga ito, nagpe-pray ka pero yung sa likod ng utak mo, hindi ka kumbinsido sa prayer mo. Ano pa? Yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Alam mo po, sabi ko nga sa inyo, oras na. Ako taga-probinsya po ako. Napakahirap ng buhay po namin. Yung alam mo yun, yung kainin mo, kamote saging, di ba? Tapos pag may bigas, mais pa. Sino yung kumakain ng mais dito? Wala, di ba? Pampakain lang ng baboy dito yan, yung mais, di ba? Sa amin, pagkain na. Pag may bigas ka na sa amin, kahit walang ulam. Kasi yung mais, pag naluto yan, matigas yan. Pwede mong ibato sa katabi mo pag naasar ka. Pero, nung maranasan kong matutunan kong, nahirapan din kami sumunod kay Lord. Marami din ako, pilosopo din ako, marami din akong question. Pero nung sabi Lord, sunod ka lang. Malay mo. Ngayon din ang challenge ko sa inyo, sunod lang kayo, malay nyo. Di ba? Ganun ang tamang buhay eh. Yung hirap ng buhay, yung, alam mo yung, ang hirap maging mahirap eh. Pag salat ka sa buhay, kahit ka mag-anak mo, ang hirap lumapit sa'yo. Parang hindi ka nila kilala. Pero pag sumusunod ka sa Panginoon, madadala mo sila sa Panginoon, maging pagpapala ka ng Panginoon sa mga buhay ng maraming tao, kahit hindi mo kaano-ano. Darating ang panahon, maraming maging Kristiyano dahil yung testimony ng buhay mo ay pinapakita ng Diyos sa buhay mo. Sa umagang ito, tanghali na pala, yun po ang challenge sa atin. Naiintindihan ko po, mahirap sumunod kay Lord. Lalo na sa parteng giving. Kasi, pera to eh. Lalo pa ang PhilHealth natin ngayon, wala nang funds. Pero, huwag kang mag-question kay Lord. Darating ang panahon, babalik ni Lord sa iyo yan. Kailan naman si Lord ay hindi nagpautang. Alam niyo po, nung maging Kristiyano ako, naging maayos ang utak ko. Naiwasan ng Marlboro, yung Shabu, naiwasan ko. Di ba nag-duty ako, sabi nila, grabe to si Orias ah. Paggabi, hindi natutulog yan. Hindi nila alam na yung ginutuyan ko, marapit sa Masambong, doon sa Frisco, grabe poga doon ng mga addict. Yung driver namin supported sa Red Ribbon, ang ginagawa namin, yung full tank, guard kasi ako eh. Hindi ko naman sinasabi ito para gayahin niyo po. Pinagsisihan ko na po ito, hindi ko na ginagawa. Swap. Ang sipag ko, kasi nagda-drugs ako eh. Pero nung natanggap ko ang Panginoon, yun pa lang ay milagro na sa buhay ko. Nawala po lahat. Ilang New Year's resolution, nagpakalango, nagpakagamit lahat. Pag January 1st week, sarap na naman. Pero nung binago ako ni Lord, wala na. Walang program. Naintindihan ko na lang na pag iningatan mo ang katawan mo, dahil regalo ng Diyos yan sa'yo. Doon pa lang. At doon din ako binigyan ng Lord na wisdom. Sinabihan ako ng kapatid ko, graduate ka ng college, tapos security ka lang dyan sa Manila.
It hurts, di ba? Hindi ko naman sinasabing mababa ang security. Pero, yun ang narinig ko. Nung maging Christian ako, binigyan ako ni Lord ng wisdom kung paano mag-start ng negosyo. 1999 ba yun? 2009, nag-start ako magnegosyo ng pest control. Lakad. Kaming laging nag-abroad. Tapos yun, kausap, tiyaga. Ito, pagka ilan-ilan yun, nakabili ako ng motor, nangutang ako ng motor. Yan dito yan, oh. Sana ba yun? Yun, oh, motor ko eh. Hanggang ngayon, hindi ko binibenta to. Yan, dyan pa sa bahay yan. 2009 yan. Oh. Tapos, sabi pa ni Pastor John, may sports car ako at saka ni Brother Rodel, Mr. Bean. Ito na yung kayamanan ko. Hindi mo ba alam, ang banal nito? Ito lahat? Kayang hakutin ito? Itong tagahakot dito sa LCF, may nakita kayo na parang basurahan dumadaan, puno ng drums? Kasi may top down na ito eh. Yan, tagahakot. Kasi naintindihan ko na anuman ang meron ako, pinagkatiwala ng Diyos, hindi sa akin. Kaya kung may opportunity na gamitin para sa Diyos, go. Brand new pa nga yan, si Roy, sinira na yung salamin eh. Sabi niya, ay hindi pala ito hinanawak, hindi nga, tanggal na. Di ba? Yung pastor niyo sa Manila, siyang sumira ng salamin ito eh. Okay, youth namin yan eh. Dito kami nakatira. Alam mo ang sinapit namin dito sa simbahan? Pag uwi mo, gutom na gutom ka, wala ka ng pagkain, inubos na nila. Kunyari lang sila dito, pag oras ng kainan, tambay, bantay sa lakay sa kain. Ang hirap kaya tumira sa church. Lahat, pati tuyo, mantika, ubos. Huli ng Panginoon, naging yan sila Red, si Roy, sila Eugene, mga kabataan niya dito, ang lalakas kumain ng mga yan. Pero wala kang magawa eh. Ginawa mo yun sa Panginoon eh. Lahat. Pati mga short pa namin, mga chinilas, wala na. Pero mo taga-gumaok, in-invite lahat. Di mga tirador lahat. Di ba? Ano po, ang Diyos ay hindi mo kayang diktahan sa kaya niyang gawin. Basta sumunod ka lang. Pagkatapos nito, yan o. Ito, service ko sa Mindanao kasi may branch na ako ng GTO. Yan ang service ko ngayon. Oh, ito, gwapo na ako. Dati, di ba? Oh, yung motor ko na isa, naging 20 na. Oh, dahil sa Panginoon. Magaling ba ako? Hindi ako magaling. Wala nga eh. Saya, security. Ano meron? Pero wala imposible kasi sa Diyos. Di ba bintana, sabi ni Lord? Pag bintana, binuksan ni Lord, magsawa ka sa pagpapala. Ikaw ang aayaw sa pagpapala. Ano pa? Oh, gumanda na yung asawa ko. Dati, tirador to eh. Wala naman siya dito eh. Oh, dami niyan. Pero mga Diyos ko po, mga kapatid. Halos kulang-kulang 30 unit na yan, mga kapatid. Anong ginawa ko? Wala eh. Sumunod lang ako kay Lord eh. Matik ba? Hindi. Minsan nga gutom, inubos lahat eh. Pati pa nga Converse ko na pangarap ko, hindi ko pa nasuot na wala. Dito. Ano mga kapatid? Oh, may farm na po ako sa probinsya mga kapatid, puri ng Panginoon. Kasi agriculturist nga kami. Ano po? 15 hectares po yan. Puno na po ngayon ng lakatan. Kaya bibigyan ko po kayo kahit hindi kayo mukhang unggoy. Nag-alaga-alaga din ako ng kambing. Oh, binintahan pa ako ni Pastor Gilmar ng 10 million na bahay. Grabe naman yan. Oh. Ito yung ginawa kong church sa LCF sa Agusan. May LCF Agusan na tayo. Walang nakatira. Malaki po yan na bahay. Alam mo bang may-ari na dating mayor sa amin?
Tapos kami, ano pang Tagalog nung mahirap? Pulubi kami dati. Oh, hampas lupa talaga. Diyos ko po. Pero pinakita ng Diyos, wala imposible sa Panginoon. Pag sumunod ka, ang hirap lang sumunod. Kasi pag mananangan ka sa sarili mong talino, mahirapan ka sumunod kay Lord. Kasi oo nga naman, logical tayo eh. Pero ang pananalig, yun ang puhunan mo. Kasi mayroon talagang hindi kayang ipaliwanag ni pastor, ni bishop. Pag sinunod mo lang si Lord nang magpaliwanag sa'yo. Ano po? Ano pa? Di ba, gumawa po na ako dyan? Ano pa? Una, wala. Baka naman pwede, bro. Oh, may trading na ako ng chemical and equipment. Lahat ng pest controller sa buong Pilipinas, bumibili na sa amin. Hindi nila alam, may GTO din ako. Oh. Yung mapikon, sa amin bumibili, purihin ng Panginoon. Ano pa? Oh, mayroon akong gulungan. May battery yan sa loob, Motolite. Kasi, pag natumirik, wala nang mabilhan eh. Ay di magtayo ako ng akin, kahit hating gabi may tumirik, may maghatid ng battery. Gulong. O may libre commercial, di ba? Ano pa? Ito ay galing sa Panginoon. Lahat yan ay sa Panginoon ang papuri at pasalamat. Hindi ko pinagmalaki kung sino ako. Wala akong magawa. Ang Panginoon ang lahat. Kaya ganoon na lang ako mag-encourage kasi naranasan ko kung paano maghirap at naranasan ko kung sumunod sa Lord na nahirapan din ako pero pinili kong piliin si Lord kasi yun ang tama. Ano pa? Yan, bumalik. Yan. Mga kapatid, ang challenge ko sa bawat isa sa atin, piliin nating sumunod kay Lord. Yung maraming issue sa church, normal lang eh. Wala namang perfect na tao. Walang perfect na leader. Focus ka lang kay Lord. Huwag kang mag-focus dyan sa mga tao. Kasi si Lord tumitingin sa puso at isip. At darating ang panahon na maranasan nyo rin yan. At lagi nating tandaan, pag naranasan natin yan, si Lord pa rin ang sikat. Si Lord pa rin ang pinakamahalaga. Kasi yan, iiwan mo yan. Lahanin mo yung nangyari sa Amerika. Mga bilyon yung bahay nila. High-tech pa yung helicopter. Sunog din eh. Ibig sabihin eh, kung pinagkatiwalaan ka ni Lord, gamitin mo para sa kapurihan ng Lord. Kasi kahit bukas, pwedeng kunin Lord yan lahat. At walang matitira sa'yo. Kaya sa buhay na ito, si Lord lang ang totoong sandigan ng bawat isa sa atin. Opo, mahirap. Pero kung sinusunod mo si Lord, pagdating sa dulo, magtatagumpay ka sa buhay na ito. Ayan po ba? Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Tunay nga po na ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. Utang namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, ang aming pagkatao. Ang lahat-lahat, Lord, ay ikaw po ang may-ari. Ikaw po ang sambahin sa aming mga bibig, sa aming kamay, sa aming paa. Ikaw po ang papurihan. Ikaw po ang pasalamatan sa aming buhay. Lord, sa umagang ito, nawa, anuman yung salita na narinig namin, Lord, matanim to sa puso at isip ng bawat isa. At tulungan mo kami, Panginoon, na maging matapang, may pananalig, at kayang sumunod sa iyo, Panginoon. At kailanman, lahat kahit sa Old Testament, lahat ng taong sumusunod sa iyo, kailanman ay hindi mo binibigo. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa aming buhay, sa aming salita, at sa iyong salita. Ang iyong salita ang aming gabay. Ang iyong salita ang aming mapa sa buhay. Ang iyong salita ang aming manual sa buhay upang hindi kami mahulog, Panginoon, sa kasalanan. Lord, sa umagang ito, gamitin niyo po ang kamay ng lingkod upang daluyan ng pagpapala. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng ating Diyos Ama, ang masaganang biyaya ng ating Panginoong Hesus,
ang patuloy na patnubay ng banal na Espiritu ay ating maranasan. Nawa, bigyan tayo ng Panginoon ng mabuting kalusugan, kasaganaan, katahimikan, kaligayahan mula ngayon at sa mga darating pang panahon. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. O ito po, yung branch ko sa Quezon City. Ito po sa Cebu. May branch po ako ng JTO sa Cebu. Ito po sa Butuan. Yan po sa Bulacan. Purihin ang Panginoon. Yun ang hindi ko na-plus kanina po. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon mga kapatid, mayroon lang akong request. Sino po ang hindi tumanggap kay Jesus dito? Yung hindi tumanggap, napunta ka lang dito pero walang nagpatanggap sa'yo. Kailangan natin tanggapin ng ating Panginoong Hesus personal, hindi matik. Kasi ang gusto niya, sariling gusto mo, tanggapin siya. Kung may kapanganakan tayo sa ating katawan, yung pinanganak tayong nanay natin, may kapanganakan tayo sa Espiritu. At ang kapanganakan ng Espiritu ay ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Huwag kayo mahiya. Kahit matagal na kayo dito, hindi nyo tinanggap, pwede ba lumapit kayo dito at tanggapin natin sa ating Panginoon? Sino yung hindi nakatanggap? Kasi hindi natin alam buhay eh. Pagtulog mo ngayon, mamaya, hindi mo alam kung magising ka pa eh. Kaya kailangan mong tanggapin eh. So sino po ang hindi nakatanggap? Lapit po dito sa panalangin po natin. Yung hindi lang nakatanggap, yan po. Natanggap naman lahat. Yan po. Huwag kayong mahiya. Kasi ang pagtanggap sa ating Panginoon ay opportunity. So wala po. So purihin ang Panginoon at to God be all the glory.